Tay, talaga. Tama si nanay. Isa ka talagang mangmang. Iyon ang huling mga salitang narinig ko mula sa aking anak na babae bago ko ibinaba ang telepono. Sa mga sumunod na araw, nagpadala siya ng mga text at nag-iwan ng mga voice message, ngunit binura ko ang lahat pagkatapos marinig ang unang ilang salita. Sumasalamin ang mga ito sa sentimiento ng aking dating asawa. Nagawa na ng aking anak ang kanyang pagpili 10 taon na ang nakalipas, at nakikita ko ang kanyang mga pagtatangka na makipagkasundo bilang hindi tapat. Ako si Tom Williams, diborsyado at muling nagpakasal kay Kayla Williams. Nagsama kami sa loob ng 17 taon hanggang sa gumuho ang lahat, at syempre, ako ang sinisi. Ang ating mga korte sa diborsyo ay may kinikilingan laban sa mga lalaki, palaging kumakampi sa dating asawa at ibinibigay sa kanya ang buong kustodiya, hinahayaan siyang ipinta ako bilang kontrabida. Ang mga batas sa diborsyo sa bansang ito ay tila isinulat ng mga taong napupuot sa mga lalaki. Mayroon kaming 2 anak, isang 14 na taong gulang na lalaki at isang 16 na taong gulang na babae. Akala ko ay maayos ang lahat. Mahal ko ang aking asawa, at naniniwala akong mahal niya ako. Ang aming mga anak ay matatalino, malakas sa palakasan, at mahusay na nakikitungo. Si Carly, ang aming anak na babae, ay daddy's girl, at si Josh, ang aming anak na lalaki, ay isang palakaibigan at malakas sa palakasan na bata. Nagtatrabaho ako bilang isang mechanical engineer, at si Kayla ay isang accountant. Pareho kaming nagpapanatili ng magandang pangangatawan at mukha. Idinolo ni Carly ako at gustong maging isang engineer tulad ko. Nakuha niya ang kanyang driver's license sa kanyang 16 na kaarawan at gustong magmaneho. Tinutulungan niya ako sa garahe mula sa murang edad, inaabutan ako ng mga gamit habang inaayos ko ang aking koleksyon ng mga kotse. Madalas kaming pumupunta sa mga car show, ginugugol ang mga weekend na nakatuon sa aming pinagsasaluhang libangan. Magaling ako sa mga gawaing bahay, at gustong tumulong ni Carly sa akin. Tinuruan ko siya ng pagtutubero, gawaing elektrikal, drywall, at pagpipinta. Tumulong pa siya sa pag-install ng mga bagong appliances at paglalagay ng konkretong sahig. Para sa karamihan ng mga bagay, sa akin siya lumalapit para sa payo at tulong, habang sa kanyang ina siya lumalapit para sa mga isyu ng babae. Kami ay bukas at tapat sa isa't isa, at lumalapit siya sa akin kapag siya ay may problema. Si Josh, sa kabilang banda, ay hindi interesado sa mga kotse. Siya ay isang mahusay na estudyante, nagtatagumpay sa panitikan sa Ingles at pag-aaral ng lipunan, at nag-uusap tungkol sa pagiging isang abogado. Mas malapit siya sa kanyang ina kaysa sa akin. Ilang linggo na ang nakalipas, nagsimulang kumilos si Kayla na malayo at paminsan-minsan ay natutulala. Kapag tinanong ko kung okay lang ang lahat, ipinagwalang bahala niya ako. Biyernes ng gabi nang makauwi ako mula sa trabaho ng 6:00, at kakaiba ang pakiramdam. Walang mga amoy ng hapunan, at hindi ako binati ni Carly. Ipinagpalagay ko na ang mga bata ay nasa labas kasama ang mga kaibigan. Inilagay ko ang aking briefcase sa aking opisina at umakyat sa itaas para magpalit. Sa silid tulugan, nakita ko ang itim na damit ni Kayla, lingerie, medyas, at takong na nakalatag. Tila lalabas kami, kahit na hindi niya sinabi sa akin. Nasa banyo siya at naglalagay ng makeup nang pumasok ako. Saan tayo pupunta, honey? Tanong ko, habang inaalis ang aking shirt. Wala tayong pupuntahan, sagot niya. Kung gayon, bakit ka naglalagay ng sobrang makeup at naglalatag ng isang mainit na outfit? Hindi ako pupunta kahit saan kasama ka. Lalabas ako. Talaga. Saan ka pupunta, at nasaan ang mga bata? Ang mga bata ay nagpapalipas ng gabi kasama ang mga kaibigan. May date ako, at hindi ako babalik hanggang umaga. Date, hindi ka babalik hanggang umaga. Tama, kung maganda ang lahat, magpapalipas ako ng gabi kasama siya. Nababaliw ka na ba? Hindi mo inaasahan na papayag ako dito. Kung gusto mong lumabas,
Maghintay ka hanggang sa maging pinal ang diborsyo. Huwag kang maging katawa-tawa. Walang magiging diborsyo. Kailangan ko lang ang isang gabing ito para patunayan sa aking sarili na kaakit-akit pa rin ako. Kung mahal mo ako, hahayaan mo akong magkaroon nito. Kung mahal mo ako, hindi mo man lang iisipin iyon. Mahal kita, ngunit kailangan ko ito. Tumanda na ako at kailangang makaramdam ng kaakit-akit. Si Clarence, na 10 taon na mas bata, ay nakikipaglandian sa akin, at tinanggap ko ang kanyang panukala. Isang gabi lang ito para palakasin ang aking kumpiyansa. Hindi ako papayag dito. Alalahanin mo ang ating mga panata sa kasal. Kung gagawin mo ito, sinisira mo ang mga ito. Isang gabi lang ito. Pagkatapos, babalik sa normal, pangako ko. Gago ka ba? O sa tingin mo ay gago ako? Kung sisirain mo ang iyong mga panata, tapos na. Pupunta ako agad sa isang abogado. Huwag kang maging tanga. Walang magiging diborsyo. Kung susubukan mo, lalabanan kita at mawawala sa iyo ang lahat. Makukuha ko ang buong kustodiya ng mga bata at papaputan ko sila sa iyo. Sinasabi mong mahal mo ako ngunit nagbabanta ka ng lahat ng ito. Mahal kita, ngunit kung susubukan mo akong diborsyohin, lalabanan ko. Kailangan ko lang ang isang gabing ito. At paano naman sa loob ng ilang taon kapag naramdaman mo ulit ang parehong paraan? Hindi na iyon mangyayari ulit. Isang gabi lang ito para masiyahan ang aking pag-usisa. Baka matuto pa nga ako ng bagong bagay para pasiglahin ang ating buhay sa kama. Kung itutuloy mo ito, tapos na ang ating kasal. Kanselahin mo ang date, at maaari nating subukan ang marriage counseling. Pag-uusapan natin ang counseling pagbalik ko bukas. Patuloy siyang nagbibihis. Nagpalit ako ng jeans at t-shirt at umalis sa silid. Kalaunan, bumaba siya sa kanyang outfit, hawak ang isang maliit na pataka, at sinuri ang kanyang sarili sa salamin sa may pintuan. Nakaupo ako sa sala nang bumusina ang isang kotse sa labas. Nandito na siya. Kailangan ko nang umalis. Magkikita tayo sa umaga. Yumuko siya para halikan ako, ngunit tumalikod ako, at hinalikan niya ang hangin sa halip. Sumimangot siya sa akin. Sige, kapag kumalma ka na, babalik sa normal ang lahat. Pagkatapos noon, tumalikod siya para umalis. Gumawa ako ng isang huling pakiusap. Kung lalabas ka sa pintong iyon, tapos na. Isipin mo munang mabuti ang pagtatapon ng 17 taon ng kasal. Lumingon siya sa akin. Wala akong itinatapon. Babalik ako, at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at umalis. Nagsimula akong umiyak, nagluluksa sa pagkawala ng aking kasal at ang babaeng minahal ko ng eksklasibo sa loob ng 20 taon, 17 taon ng kasal, 1 taon ng engagement, at 2 taon ng panliligaw. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa ito sa akin. Hindi siya kailanman nagpahayag ng anumang kawalang kasiyahan. Normal ang aming buhay sa kama, at hindi siya kailanman humiling ng higit pa. Ibibigay ko sana sa kanya ang anumang gusto niya. Hindi kami kailanman nag-away, nagkaroon lamang ng mga normal na hindi pagkakasundo na palagi naming nalulutas. Napagdesisyonan ko na kung ano ang gagawin kung umalis siya. Pagkalipas ng kalahating oras, naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik. Sa wakas ay bumangon ako at nagtrabaho. Hindi siya bumalik, kaya umakyat ako sa itaas para ipatupad ang aking plano. Hindi ito maganda, ngunit iyon lang ang mayroon ako. Ang aming bahay ay may 4 na silid tulugan, ang master bedroom, ang silid ni Carly, ang silid ni Josh, at isang malaking guest bedroom na may pribadong banyo. Lumipat ako sa guest room. Inabot ako ng 2 oras para ilipat ang lahat. Alam ko ang mga batas sa diborsyo at ang aming no-fault state ay pinapaboran ang asawa, na nangangahulugang malamang na makukuha niya ang bahay, ang mga bata, alimony, at may iwan ako sa mga bayarin. Nakatira sa aking bagong silid, pumunta ako sa aming home office at nag-login sa aming online banking. Ilang taon na ang nakalipas. Nagbukas ako ng isang account sa aking pangalan para bumili ng mga regalo para sa kanya nang hindi nasesira ang sorpresa.
Ngayon ay nagpasya akong gamitin ito ng iba. Inilipat ko ang kalahati ng aming checking at savings sa aking personal account, pagkatapos ay binayaran ko at kinansela ang lahat ng aming credit card at nag-issue ng mga bago sa aking pangalan. Ililipat ko ang aking mga direktang deposito sa trabaho sa Lunes at tatawagan ang aming broker para hatiin ang aming mga pamumuhunan. Nagawa na ang kaya ko, nagbuhos ako ng isang baso ng Jim Beam at natulog. Ito ay isang magulong gabi. Ang kama ay parang walang laman kung wala siya, at ang aking isipan ay hindi tumitigil sa pagtakbo. Patuloy kong iniisip kung ano ang maaari kong ginawa ng iba. Dapat ko bang sinubukang pigilan siya, harapin ang lalaki gamit ang isang baseball bat o isang sandata? Sulit ba ang mapunta sa kulungan? Halos hindi ako nakatulog, nakakatulog-tulog paminsan-minsan. Nang sumikat ang liwanag ng umaga sa bintana, bumangon ako, naligo, nag-ahit, at nagbihis. Bumaba ako, nag-almusal, at nagbasa ng pahayagan na may ilang tasa ng kape. Nang 9:00, bumalik si Kayla. Nasa aking opisina ako at tumitingin sa mga apartment na inuupahan. Nakapag-research na ako ng mga abogado at nag-schedule ng appointment para sa Lunes ng hapon. Magandang umaga, sweetheart. Umuwi na ako gaya ng ipinangako, masaya niyang sabi habang pumapasok. Hindi ko siya pinansin. Ang aking galit ay lumalaki buong gabi at umaga. Napagtanto ko na hindi ko karapat-dapat ang kanyang kawalan ng respeto, at walang magagawa ako para pigilan siya. Ito ay kanyang pagpili ng buo. Sinasabi ng mga tao na hindi mo maaaring biglaang ihinto ang pagmamahal sa isang tao, ngunit maaari mong gawing pagkamuhi ang pagmamahal na iyon. Ang pagkamuhi ay mayroon pa ring emosyon, ang kawalang interes ang tunay na kabaligtaran ng pag-ibig. Pagsapit ng umagang ito, ang aking pagmamahal sa kanya ay naging pagkamuhi. Nag-focus ako sa kanyang kawalan ng respeto, ang kanyang mga pagbabanta, at ang kanyang pagwawalang bahala sa aking damdamin. Honey, nasaan ka? Umuwi na ako, gaya ng sinabi ko, tawag niya, hinahanap ako. Narito ka pala, sabi niya, natagpuan ako sa aking opisina. Bumalik na ako, at maaaring bumalik sa normal ang mga bagay. Umabot siya para yakapin at halikan ako. Itinulak ko siya pabalik. Ilayo mo sa akin ang iyong maruming labi. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang iyong hinawakan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi pa ako kailanman nakipag-usap sa kanya ng ganoon. Kailangan mong pumunta sa klinika at kumuha ng isang buong hanay ng mga STD test. Gusto kong makita ang isang notarized na malinis na report. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat patungo sa galit. Pupunta ako sa ating silid para matulog. Ako ay napagod buong gabi. Sana ay kumalma ka na at magpapakumbaba sa iyong pagiging bastos. Hindi ko maiwasang mapangiti, inaasahan ang kanyang reaksyon. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya mula sa itaas. Nasaan ang iyong mga damit at gamit sa banyo? Bumalik siya sa aking opisina. Ang aking mga bagay ay eksaktong kung saan sila dapat. Walang laman ang iyong closet at mga drawer. Walang laman ang iyong panig ng dresser. Ang lahat ay nasa lugar nito. Ang aking mga damit ay maayos na nasa aking bagong silid tulugan na closet at dresser. Sa aking silid tulugan. Oo, lumipat ako sa iyong silid tulugan. Maninirahan ako sa aking bagong silid hanggang sa makahanap ako ng isang apartment at lumipat. Nagpasya ako na huwag munang banggitin ang mga pananalapi, hayaan siyang malaman ito. Sumikip ang kanyang mga mata. Pag-uusapan natin ito mamaya, bibigyan kita ng 1 linggo para makabawi, pagkatapos ay ibabalik ko ang lahat sa normal. Hindi hanggang sa makakuha ako ng isang notarized na report na ikaw ay malaya sa lahat ng sakit, sabi ko, bumalik sa computer. Nanatili ako sa aking opisina halos buong araw. Umuwi ng maaga ang mga bata, at nagtataka ako kung gaano katagal bago nila mapansin na may mali. Nakahanap ako ng ilang magagandang apartment, pinunan ang mga form, at nag-schedule ng mga pagtingin para sa Martes. Inilimbag ko ang aming mga financial statement para sa aking abogado sa Lunes.
Bagaman wala akong ilusyon tungkol sa pagbebenta ng bahay, ang pag-alam sa halaga nito ay maaaring makatulong. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasaliksik sa mga batas sa diborsyo sa aming estado. Alam kong maloloko ako ngunit kailangang maunawaan kung gaano kalala. Daddy, handa na ang hapunan, sabi ni Carly, sumisilip sa pinto. Okay, sweetie, salamat. Sinalubong ako ni Kayla sa kusina na may isang maningning na ngiti, sinusubukang tunawin ako sa kabaitan at ipakita sa akin kung ano ang mawawala sa akin. Nagbihis siya, nag-ayos ng buhok, at gumugol ng maraming oras sa pagluluto ng aking paboritong pagkain. Inalok niya ako ng isang baso ng alak at yumuko para halikan ako. Tumalikod ako, nakikita ang sakit sa kanyang mga mata. Ibinalik ko ang alak sa lababo, kumuha ng isang tumbler, pinuno ito ng yelo, at nagbuhos ng ilang Jim Beam. Napansin ito ng mga bata habang sumasali ako sa kanila sa mesa, hindi pinapansin si Kayla. Tense ang hapunan. Pinanatili kong nag-uusap ang mga bata, ngunit malinaw na nasa gulo kami. Hindi ako kumain, ipinasa ko lamang ang mga pinggan at humigop ng aking inumin. Tay, hindi ka ba kakain? Tanong ni Josh sa wakas. Hindi ako nagugutom, sagot ko. Pagkatapos ng pinakakahiyang hapunan, pinuno kong muli ang aking baso at bumalik sa aking opisina. Hindi ako tumulong sa pagliligpit ng mesa. Pagkalipas ng kalahating oras, pinatay ko ang aking computer, kinuha ang mga susi ng aking truck, at umalis para sa isang tahimik na hapunan sa restaurant. Pagkatapos, uminom ako ng ilang inumin sa isang bar. Pagdating ko sa bahay ng gabi na, gumawa ako ng sapat na ingay sa pagsasara ng aking pinto ng silid para marinig ni Kayla. Kinandado ko ito at isiniksik ang isang upuan sa ilalim ng hawakan. Sinubukan niyang papagbuksan ako sa loob ng halos 5 minuto bago sumuko. Kinaumagahan, bumangon ako ng maaga, nagpapasyang ito ay isang araw ng soccer. Mayroong 3 laro, at planong kong panoorin ang lahat ng ito. May mga gawaing bahay na kailangang gawin, ngunit hindi ko ito pinansin. Hindi na ako maninirahan dito ng matagal, kaya kayang tiisin ni Kayla. Pagkatapos halos maubos ang aking kape, nagsimula akong gumawa ng isang omelette. Natatapos ko na nang pumasok si Carly sa kusina. Hi, sweetie, gusto mo ng omelette? Tanong ko. Sigurado, tay, salamat. Kinuha niya ang kanyang juice at umupo sa mesa. Pumasok si Josh ilang minuto mamaya, at sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang kanyang omelette sa susunod. Kumain si Carly habang niluluto ko ang kay Josh nang marinig ko si Kayla sa hallway. Ibinuhos ko ang huling tasa ng kape at pinatay ang kettle. Pumasok siya, kumuha ng isang tasa mula sa cupboard, at nakita ang walang laman na pot. Hindi mo ba ako pwedeng iwanan ng isang tasa? Tanong niya. Nariyan ang pot. Alam mo kung paano gumawa nito. Huwag na. Kaya gumagawa ka ng scrambled eggs. Ginawa ko na. Huwag mag-atubiling gumawa ng sa iyo. Sagot ko, inaabutan ang plato ni Josh, pagkatapos ay lumabas ako ng kusina. Malapit sa tanghali, nasa sala ako at nanunood ng laro. Nagdala si Kayla ng isang plato ng pagkain at isang beer, inilalagay ang mga ito sa coffee table. Dinala ko sa iyo ang tanghalian at isang beer para hindi mo makaligtaan ang anuman sa laro, masaya niyang sabi. Nang hindi tinitingnan siya, sinipa ko ang plato at bote sa sahig. Nakatayo siya sa gulat. Sa isang commercial, pumunta ako sa kusina para kumuha ng isang beer. Oo, ito ay isang pag-aaksaya, ngunit wala akong iniinom na kahit ano na dinala niya sa akin. Hindi ako naglinis. Siya ang nagdala nito, siya ang maaaring maglinis nito. Kailangan nating pag-usapan ito, simula ni Kayla. Tumahimik ka, nakaon ang laro, sagot ko. Kailangan mong ayusin ang iyong pag-uugali. Napansin na ito ng mga bata. Mapapansin nila kapag lumipat na ako. Hindi ka lilipat, at walang magiging diborsyo, giit niya, lumalakad palayo. Bandang tanghali,
Pumasok ng sabay sina Carly at Josh at umupo na nakaharap sa akin. Tay, ano ang nangyayari sa inyo ni nanay? Tanong ni Carly. Magdidiborsyo ang iyong ina at ako. Wala itong kinalaman sa inyo. Mahal namin kayong pareho. Sa amin lang ito. Pero bakit? Tanong ni Josh. Dahil may ginawa siyang hindi ko matanggap, kahit na sinabi ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko, ginawa pa rin niya ito. Hindi siya nagsisisi. Ibig mo bang sabihin ay ang kanyang date noong Biyernes ng gabi? Tanong ni Carly. Alam mo iyan. Nagulat ako. Oo, sinabi sa amin ni nanay. Hindi ka natuwa tungkol dito. Kaya alam mong niloko niya ako. Hindi niya ginawa iyon, sabi ni Josh. Sinabi niya sa iyo ang tungkol dito, kaya hindi ito panloloko. Hindi siya nanlinlang, at minsan lang ito. Oo, tay, dagdag ni Carly. Sabi niya kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siyang magkaroon ng gabing iyon at magpatuloy. Talaga, kung mahal niya ako, hindi niya iisip-ing makipagtalik sa iba. Halika, tay, minsan lang iyon, at nangako siyang hindi na niya uulitin. Gumawa siya ng isang panata sa akin 17 taon na ang nakalipas sa harap ng Diyos at aming mga pamilya na talikuran ang lahat ng iba pa hanggang sa kamatayan na maghihiwalay sa atin. Kung maaari niyang sirain ang panata na iyon, paano ko siya mapagkakatiwalaan sa kanyang mga pribadong pangako? Ngunit nangako kang naroon para sa kanya sa magagandang panahon at masasamang panahon, sabi ni Josh. Tama iyan. Ngunit sinira niya ang kanyang panata, pinalaya ako sa akin. Hindi namin maintindihan kung bakit mo sisirain ang pamilya sa isang gabi lang, sabi ni Carly. Bakit ako sinisisi para sa ginawa niya? Hindi siya aalis, gusto niyang magpatuloy. Ikaw ang umaalis at ginagawang malaki ang usapan, giit ni Carly. Pagkatapos niyon, hindi bumuti ang mga bagay. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking posisyon, ngunit hindi sila nakinig. Kinumbinsi ni Kayla ang mga bata na ginawa ni nanay ang kailangan niyang gawin upang maging masaya, at hindi sila sapat na mahal ni tatay upang magbigay ng pagkakataon sa kanya. Naniniwala silang ang aking ego ay sumisira sa pamilya. Nakita nila ito bilang isang gabi sa loob ng 20 taon, hindi gaanong mahalaga kumpara sa 7,305 na gabi na magkasama. Nang matanto nilang hindi ko tatanggapin ang kanilang paninindigan, umalis sila, at pinanood ko ang natitirang bahagi ng laro ng mapayapa. Habang inihahanda ang hapunan, isa pang paboritong pagkain ko, hindi ko ito pinansin at pinanood ang post-game show. Pumasok si Josh at sinabing handa na ang hapunan. Kinuha ko ang aking mga susi at tumungo palabas. Saan ka pupunta? Handa na ang hapunan, tanong ni Josh. Pupunta ako sa sports bar para panoorin ang laro. Kumain ka doon, sagot ko. Ngunit inaayos ni nanay. Babalik ako pagkatapos ng laro. Ang sports bar ay mayroong isang magandang burger at seasoned fries. Nagkaroon ako ng isang beer bawat quarter, sapat na para magmaneho ng 5 minuto pa uwi. Pagbalik ko, tulog na ang lahat. Nawala na ang plato at bote sa coffee table, na nagpangiti sa akin. Lunes ng umaga, umalis ako ng maaga at tinawagan ang aking broker mula sa opisina para hatiin ang aming mga pamumuhunan. Nagbukas ako ng isang bagong account at inilipat ang kalahati ng aming mga pamumuhunan dito. Pagkatapos ay in-update ko ang aking mga HR record, inaalis si Kayla mula sa aking retirement account at inililista sina Carly at Josh bilang mga tagapagmana. In-update ko rin ang aking direktang deposito sa aking bagong account. Ipinaalam ko sa aking boss ang tungkol sa diborsyo at nangangailangan ng oras na wala. Siya ay sumusuporta. Kinumpirma ng aking abogado na ang kustodiya ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga bata, na hindi mukhang promising batay sa aming pag-uusap. Ginugol ko ang Lunes ng gabi sa sports bar na nanunood ng football, kumakain ng tacos. Hindi ko pinansin ang mga text at tawag mula kay Kayla. Ngunit sinabi kay Carly kung nasaan ako. Hindi siya masaya. Pagka-uwi ko, binigyan nila akong lahat ng maruruming tingin. Pumunta ako sa aking opisina, at pagsapit ng oras na matulog ako,
tulog na ang lahat. Martes ng umaga, umalis ako ng maaga bago pa man magising ang kahit sino. Ayos naman ang trabaho, at nag-day off ako para tumingin ng mga apartment. Nakakita ako ng magandang lugar na may 2 silid tulugan, nagdeposito ako, at nagplanong lumipat sa Sabado. Bumili ako ng sopa, mesa, at mga silya sa isang thrift store para ihatid sa Sabado ng hapon. Nagpasya akong isama ang kasalukuyan kong kama at mga gamit sa home office. Pag-uwi ko, kumakain na sila ng hapunan. Hindi nila ako inihandaan ng plato, naayos lang dahil hindi ko naman planong sumabay sa kanila kumain. Gumawa ako ng malaking sandwich, kumuha ng chips at beer, at nagtungo sa aking opisina. Dad, bakit ka nagiging ganoong ka-idiot? Bulalas ni Carly, pagpasok sa aking opisina. Nag-cheat sa akin ang nanay mo, walang ipinakitang respeto, at ipinamukha pa sa akin. Nilinaw ko kung ano ang mangyayari kung gagawin niya iyon, at ginawa pa rin niya. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya natin dahil dito. Paglalambingan lang iyon, Carly. Isipin mo na sasabihan ka ng magiging asawa mo na makikipag-date siya sa mas batang babae at makikipagpalipas ng gabi doon. Okay lang ba sa iyo iyon? Hindi ko magugustuhan iyon, pero kung isang beses lang iyon at nangako siyang babalik, sana mahal ko siya ng sapat para malagpasan iyon. Kung sinabi niya muna sa akin, hindi iyon magmumukhang cheating. Kapag binibigkas mo ang iyong mga panata, isipin mo na nakatingin ka sa mga mata ng iyong fiancé at sinasabihan mo siya na aalis ka para magsaya kasama ang ibang lalaki. Bumalik ako sa aking trabaho. Ang Miyerkules ng gabi ay isang ambush. Pag-uwi ko, naroon ang parehong hanay ng mga magulang. Naiintindihan ko kung bakit papanagan siya ng mga magulang niya, pero nagtaka ako kung bakit naroon din ang mga magulang ko. Tom, panimula ni Charles, nadismaya kami ng nanay ni Kayla sa ginawa niya, pero nag-overreact ka. Isang pagkakamali lang iyon sa loob ng 20 taon. Mayroon kang 2 kahanga-hangang anak. Huwag mong sirain ang pamilya mo dahil lang sa isang insidente. Hindi iyon maliit na pagkakamali. Isa iyong planadong kaganapan. Sinabi niya sa akin 1 oras bago, hindi ako binigyan ng pagkakataong tumutol. Anak, sabat ni Mom, hindi siya nag-cheat. Sinabi niya muna sa iyo. Hindi siya nagtanong, sinabi lang niya sa akin. Kahit tumutol ako, wala siyang pakialam. Sinabi ko sa kanya kung ano ang mangyayari kung itutuloy niya iyon, at ginawa pa rin niya. Tom, sabi ng tatay ko, naiintindihan ko ang sakit at galit mo, pero isipin mo ang pamilya mo. Mahal ka namin at nandito kami para tulungan kang maghilom. Mahal ka pa rin ni Kayla at iginigiit niya na hindi na niya iyon uulitin. Sa pamamagitan ng counseling at pagsisikap, malalampasan mo ito. Ang pagwasak sa pamilya ay hindi ang sagot. Isipin mo ang nanay mo at ako. Ito ang aming mga apo, at gagawin namin ang lahat para mapanatili ang relasyon sa kanila. Nagulat ako. Kinakampihan ng mga magulang ko siya. Sinasabihan akong tanggapin ang kanyang pangangaliwa. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako at nagtungo sa aking silid, isinara ang pinto sa mukha ni Kayla. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpalit ako ng jeans, casual na shirt, at boots. Dumaan ako sa sala at lumabas ng pinto nang walang sinasabi, binabalewala ang kanilang mga pagtatangka na kausapin ako. Nagmaneho ako papunta sa sports bar para maghapunan at uminom ng ilang beer. Pagbalik ko pagkalipas ng 4 na oras, tahimik at madilim ang bahay. Ganoon din ang Huwebes at Biyernes. Hindi ko pinansin si Kayla, at galit pa rin sa akin ang mga bata. Hindi pa napapansin ni Kayla na hindi gumagana ang mga credit card, pero mapapansin niya iyon kapag nag-shopping siya sa Sabado. Noong Biyernes ng gabi, nasa opisina ako at inaayos ang aking mga gamit, nagdedesisyon kung ano ang dadalhin kinabukasan. Pumasok si Kayla na nakasuot ng see-through na nightgown, stockings, garter belt, at heels. Kahanga-hanga ang kanyang hitsura. Natutulog sa ibang lugar ang mga bata ngayong gabi. Panahon na para kalimutan ang kalokohang ito at sumama sa akin sa kama.
Kailangan kong ibalik mo ako. Hindi. Salamat. Bukod pa roon, hindi ko pa nakikita ang clinic report na nagkukumpirma na malinis ka. Huwag kang maging katawa-tawa. Kailangan kong bumalik ka sa kama ko. Hindi nakakatulong ang mga tantrums mo. Halika na, passionate ako at kailangan ko ng paglalambingan. Hindi ako interesado. Kung hindi mo gagawin, tatawagan ko ulit si Clarence. So what? Kung one-time thing lang iyon. Isang beses lang iyon, pero kung patuloy mo akong tatanggihan, itinutulak mo ako sa ibang tao. Magsaya ka. Ipaalam mo sa akin kung dadalhin mo siya rito para makaalis ako. Nagdabog siyang lumabas, isinara ang pinto ng malakas. Narinig ko ang pagsara ng pintuan sa harap at ang pag-iingay ng kanyang mga gulong habang umaalis siya. Sinamantala ko ang walang taong bahay para tipunin ang aking mga gamit. Kinalas ko ang kama at isinakay sa truck, kasama ang karamihan sa aking mga damit. Natulog ako sa sopa sa aking opisina noong gabing iyon. Maaga kinabukasan, nagtungo ako sa leasing office para kunin ang susi ng aking apartment. Tumagal iyon, pero nailipat ko ang lahat mula sa truck papunta sa apartment sa tulong ng mababait na kapitbahay. Pagbalik ko, wala pa ring tao sa bahay. Tinulungan ako ng teenager na anak ng isang kapitbahay na isakay ang aking desk at mga kasangkapan sa opisina sa truck. Inilipat ko ang computer, printer, at mga accessories at nagpa siya ring isama ang upuan. Tila walang umuwi, o hindi nila napansin na walang laman ang aking opisina at ekstrang silid. Kinagabihan, tumunog ang telepono ko. Ang anak ko iyon. Daddy, nasaan ka? Umuwi na ako, honey. Hindi, wala ka roon. Walang laman ang opisina mo. Wala na ang kama at dresser sa ekstrang silid, at wala ang upuan mo sa sala. At saka, wala na ang truck mo. Tama ka, wala ako roon. Lumipat ako sa isang apartment. Siguro pagkatapos ng diborsyo, bibili ako ng bahay, pero ayos na muna ito. Jeez, Dad, hindi ako makapaniwala na nagiging ganyan ka ka-stupid. Akala ko mahal mo kami. Mahal ko kayo, sweetheart, noon pa man at hanggang ngayon, pero hindi sapat para manatili sa inyo. Hindi ko kayo iniiwan, makikita mo pa rin ako hanggat gusto mo. Aasikasuhin ko pa rin kayo ng kapatid mo. Iniwan mo kami at sinisira mo ang pamilya. Ang nanay mo ang sumire sa pamilya. Sinabi ko sa kanya kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa date na iyon, pero ginawa pa rin niya. Pero akala niya mahal mo siya ng sapat para malagpasan iyon, at akala ko mahal niya ako ng sapat para hindi gawin iyon. Okay, whatever. Ibinaba niya ang telepono. Ang diborsyo ay isang bangungot. Nilabanan niya iyon hanggang sa huli. Counseling na gusto niyang ako ang magbayad. Tumanggi ako. Ikinatwiran ko na siya ang dapat magbayad kung kailangan niya iyon. Iyon ang isa sa mga iilang argumento na napanalunan ko. Hindi ako gusto ng counselor dahil sinabi ko sa kanya na inutusan akong dumalo pero hindi kailangang lumahok. Tiniis ko ang lahat ng 12 sesyon bago siya sumuko. Ipinaglaban niya ang lahat, kahit ang mga bagay na kinasusuklaman niya, para lang pahirapan ang diborsyo. Nilimitahan niya ang aking oras kasama ang mga bata hanggat maaari. Sa kalaunan, ipinagkaloob ng hukom ang diborsyo. Kailangan kong bayaran ang kalahati ng mortgage, child support na $2,000 kada buwan, at $1,000 kada buwan na spousal maintenance sa loob ng 5 taon maliban kung mag-asawa siyang muli. Pinatira niya si Clarence bago pa man tuluyang maisapinal ang diborsyo. Kalahati ng aking paycheck ay napupunta sa kanya. Nailabas ko ang mga investment para makabili ng maliit na bahay na kailangan ng renovation. Nakuha ko iyon ng mura at lumipat kasama ang aking mga gamit. Mayroon ng mga pangunahing kagamitan sa bahay, at pinagtrabahuan ko iyon sa gabi at tuwing weekend. Ang pagdalaw ay isang sakuna. Ginawa ni Kayla ang lahat para pigilan iyon. Palaging abala o wala ang mga bata tuwing weekend ko. Mayroon silang mga aktibidad o pagsusulit tuwing Miyerkules. Kapag nakikita ko sila, tinatrato nila ako ng may pagkapuot at sinisisi ako sa lahat.
Binaliktad ako ni Kayla sa kanila. Nagpadala ako ng mga regalo, card, at liham para sa mga kaarawan at Pasko, pero ibinalik ang mga iyon na hindi binubuksan. Patuloy akong nagpapadala ng buwanang tseke, na ini-encash, pero wala akong naririnig. Hula ko ay nakapagtapos na sila, pero wala akong narinig. Ipinagbigay alam ko sa kanila ang tungkol sa mga college fund pero walang tugon. Binaliktad ni Kayla ang mga anak ko laban sa akin, gaya ng ipinangako niya. Nag-focus ako sa trabaho at sa bahay, umiiwas sa ibang aktibidad. Nakapag-ipon ako ng maraming pera sa ganitong paraan, pero iyon ay isang mahirap at malungkot na panahon. Hi, Mom, sabi ko nang sagutin niya. Tom, kumusta ka? Masayang tugon niya. Okay lang ako. Wala pa akong naririnig tungkol sa Thanksgiving. Kayo ba ulit ang mag-host ngayong taon? Nagkaroon ng katahimikan. Mom, nandyan ka pa ba? Tanong ko. Well, awkward ito. Oo, kami ang mag-host, pero darating si Kayla, ang mga magulang niya, at ang mga bata. Dadalhin niya ang bagong boyfriend niya. Akala namin ay masyadong awkward kung nandito ka rin. Galit pa rin sa iyo ang mga bata, at ang magkasama kayo ng bagong lalaki ni Kayla ay magdudulot ng stress sa lahat. Kaya itinatapon ninyo ang sarili ninyong anak para sa Thanksgiving at iniimbitahan ang aking ex-wife at ang kanyang boyfriend sa halip. Gusto naming manatiling malapit sa aming mga apo. Bukod pa roon, kasalanan mo ito dahil hindi mo pinanatiling buo ang pamilya. Paano kung bisitahin mo kami sa bisperas ng Pasko? Ang tatay mo at ako ay magpapasko sa bahay ni Kayla. Whatever, bulong ko, at tinapos ang tawag. Nagpalipas ako ng bisperas ng Pasko sa bahay na nanonood ng Die Hard at binaliwala ang mga tawag at text ng nanay ko. Wala ako sa mood para sa holiday, lalo na pagkatapos ibalik ang mga package na ipinadala ko sa aking mga anak nang hindi binubuksan. Pagkalipas ng 5 taon, nakatanggap ako ng announcement ng kasal. Pinakasalan ni Kayla si Clarence noong weekend pagkatapos kong gawin ang huling pagbabayad ng maintenance. Naging 18 si Josh 1 taon ng maaga, kaya tapos na ako sa child support. Sa wakas ay malaya na ako sa mga obligasyon sa aking ex-family at ipinagdiwang iyon sa pamamagitan ng paglalasing. Hindi ako ipinagmamalaki iyon, pero ibinigay ko sa kanila ang lahat ng aking pagmamahal, at tinanggihan nila ako. Ngayon, nakatutok ako sa pagpapatuloy ng aking buhay. Kailangan ko pa ring bayaran ang kalahati ng mortgage, pero nakapangalan ako sa deed. Pinahintulutan ng diborsyo si Kayla na tumira roon hanggang sa makapagtapos ng high school ang mga bata. Sa pagtatapos ni Josh, may karapatan ako sa kalahati ng halaga ng ari-arian. Kinontak ko ang aking abogado. Ang bahay na sa simula ay na-appraise sa $300,000, na may $200,000 na equity, ay nagkakahalaga na ngayon ng $500,000, na may $450,000 na equity. Karapat-dapat ako sa aking kalahati, na nasa $225,000, gusto ko ang pera at gusto ko ring inisin si Kayla. Pagkalipas ng 1 linggo, tumawag si Kayla. Tom, anong nangyayari? Wala naman, nagtatrabaho lang at inaayos ang bahay ko. Bakit ka tumatawag? Idiot ka. Bakit pumunta ang isang realtor sa bahay ko para kunin ang pirma ko para sa isang sale? Dahil nakapangalan ang pareho nating pangalan sa titulo, kailangan ng pirma mo para sa sale. Anong sale? Hindi ko ibinebenta ang bahay na ito. Kung gayon ay sumulat ka ng tseke sa akin para sa kalahati ng equity. Nakuha ko ang bahay sa diborsyo. Hindi. Nakatira ka roon hanggang sa makapagtapos si Josh. Ngayon, maaari nating ibenta iyon at hatiin ang kita, o maaari mong bilhin ang kalahati ko. Hindi ako magbibigay sa iyo ng $100,000 para sa isang bahay na pagmamay-ari ko. Buti na lang at hindi ako humihingi ng $100,000, ang equity ay nasa $450,000 na ngayon, kaya ang kalahati ko ay $225,000, kasama ang lahat ng kasangkapan, bilugin na natin sa $250,000. Baliw ka.
Hindi ako magbibigay sa iyo ng kahit isang sentimo, sigaw niya, at ibinaba ang telepono. Yes. Tumawa ako nang ibaba niya ang telepono. Oo. Kinuha ng aking abogado ang kanyang cut, pero sulit iyon na makita ang kanyang mukha nang pumanig sa akin ang hukom pagkalipas ng ilang buwan. Pinabayaan pa nga ng hukom na bayaran niya ang kanyang mga legal fee at ang akin dahil sa pagdadala ng isang kaso na dapat sana ay naayos na sa labas ng korte. Ang bahay ay na-appraise ng mas mataas kaysa sa inaasahan ko, at kasama ang halaga ng mga kasangkapan, nakakuha ako ng $275,000, binili nila ako, karamihan ay gamit ang pera ni Clarence, na kalaunan ay nagpahamak sa kanya. Inayos ko ang aking bahay at nagtayo ng isang disenteng laki ng shop sa likod nito. Bumili ako ng $1,972 Chevy pickup na nasa masamang kondisyon, pangunahin para sa chassis. Sa nakalipas na taon, kinalas ko iyon, nilinis, at pininturahan. Nang matapos ang bodywork, pinagtrabahuan ko ang running gear, muling itinayo ang rear differential at nag-install ng Borg-Warner T10 4-speed manual transmission. Nagsaya ako sa makina, isang 427 big block, na natagpuan ko online at ipinadala. Kinalas ko iyon at ipinadala sa isang machine shop para sa mga pagbabago at nagdagdag ng supercharger. Pinakintab ko ang aluminum at kinromo ang mga valve cover, na ginagawang kumikinang. Noong unang beses ko iyong minaneho, muntik na akong maaksidente. Binomba ko iyon sa highway, pumutok ang mga gulong sa likod. Natuto akong dahan-dahan sa gas pedal pagkatapos nyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakita ako ng advertisement para sa isang car show at nagpa siya akong sumali. Ikinarga ko ang 2072 Chevy at nagmaneho papunta sa parke, nagparehistro, at nakuha ang aking pwesto. Napansin ko ang isang magandang 1,968 GTO na nakaparada sa tabi ko. Habang itinatayo ko ang aking shade structure, mga silya, at refrigerator, nakita ko ang dalawang kaakit-akit na red-headed na babae na naglalagay ng mga silya sa likod ng GTO. Ang isa ay mukhang kaedad ko, at ang isa pa ay nasa 10 taong gulang. Mahalaga, napansin ko na walang lalaki na kasama nila at walang singsing sa daliri ng mas matandang babae. Magandang umaga. Gusto ko ang kotse mo, masayang sabi ko. Hi, salamat. Gusto ko rin ang truck mo, sabi ng mas matanda. Nakapunta ka na ba sa maraming ganitong event? Ito ang unang beses kong sumali. Ako nga pala si Tom. Ito ang pangatlong beses namin. Nag-host na ng ganito ang ex ko dati. Ako si Marie, at ito ang anak ko, si Jenny. Bakit hindi kayong dalawa sumama sa akin sa Lilim kapag tapos na kayo? Mayroon akong mga inumin at kailangan ko ng ilang tips tungkol sa mga show na ito. Nagpalipas kami ng halos buong araw na magkasama, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa mga tao tungkol sa aming mga kotse. Napakasarap noon. Hindi ako nanalo ng anumang parangal, pero nag-enjoy ako. Binanggit ni Marie na diniborsyo ko ang asawa ko 3 taon na ang nakalipas dahil nahuli ko siyang nag-cheat. Sino ang pinag-cheat niya? Tanong ko. Ang asawa ng boss niya, tugon niya. Gumawa siya ng deal, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng video kung pipirmahan niya ang GTO para sa kanya. Gusto niyang panatilihin niya ang kanyang trabaho para makapagbayad ng alimony. Isang double win iyon para sa kanya, sabi niya. Sumali si Jenny, na sinasabing galit siya sa kanyang ama at wala na siyang kinalaman sa kanya. Habang papalapit na ang katapusan ng show, iminungkahi ko, paano kung maghapunan sa Red Lobster malapit dito? Sumang-ayon sila. Sa hapunan, ibinahagi ko ang aking kwento, pumanig ang mga anak ko sa aking asawa at ayaw nang makipag-ugnayan sa akin. Natigilan si Jenny. Nag-cheat siya, at sinisisi kanila. Oo, binaliktad niya sila laban sa akin, sabi ko. Ipinatong ni Marie ang kanyang kamay sa aking balikat. Ikinalulungkot ko iyon, Tom. Hindi mo iyan deserve. Salamat, Marie. Tugon ko, at pinalitan ang paksa sa isang bagay na mas nakakatuwa.
Nag-usap at nagtawanan kami ng isa pang oras, nagpalitan ng numero, at sumang-ayon na magkita ulit. Habang umaalis sila, ngumiti si Jenny at nagbigay sa akin ng 2 thumbs up. Noong susunod na weekend, niyaya ko si Marie na lumabas para maghapunan at sumayaw. Sumang-ayon siya ng buong puso. Gusto ko iyan, sabi niya. Pagkatapos ng aming ikatlong date, inimbita ko sila sa aking bahay at nagluto ng hapunan. Natuto akong magluto pagkatapos ng diborsyo ko, sabi ko, habang hinahain ang lasagna. Tila nagustuhan nila iyon. Maganda ang bahay mo, sabi ni Marie, pero narinig kong sinasabi niya kay Jenny na kailangan nito ng feminine touch. Hindi sana ako makikipagtalo. Noong sumunod na weekend, binisita ko sila. Ang pagluluto ni Marie ay nagpahiya sa akin. Maging si Kayla ay hindi kasing galing. Umamin ako, humihingi ng paumanhin dahil sa sobrang pagkain. Tumawa sila. Iyan ang pinakamagandang papuri na maibibigay mo sa isang cook, sabi ni Marie. Magaling din magluto si Jenny. Pagkalipas ng 2 weekend, dinala ko si Marie sa hapunan at isang dance club. Sa isang slow song, nagdikit kami, sumasayaw sa ritmo ng musika, at nauwi sa paghalik. Medyo mainit iyon. Ilang linggo na ang nakalipas, sumandal siya at bumulong, ihatid mo ako sa bahay. Nagulat, sinabi ko, akala ko nag-e-enjoy tayo. Ngayon gusto mo nang umuwi. Humadyak-jak siya. Hindi. Silly, ihatid mo ako sa bahay mo. Nakampante, sumang-ayon ako. Sa kabutihang palad, mayroon akong regular na truck at hindi ang 2072, na maaaring hindi kinaya ang biyahe. Pumunta ako para doon. Kinabukasan, ginawan ko siya ng almusal bago ko siya ihatid sa bahay. Nakakuha ako ng isa pang double thumbs up mula sa red-headed na teenager sa bintana. Nag-propose ako, at sinabi niyang oo. Nagkaroon kami ng isang simpleng seremonya sa harap ng isang hukom, at lumipat sila sa bahay ko. Tinatawag na nga ako ni Jenny na, Daddy. Kahanga-hanga ang buhay. Sa kabila ng paminsan-minsang hindi pagkakasundo, nagkaroon din kami ng mga pagkakaiba ni Jenny. Teenager siya, at ako ang awtoridad na figura. Gayunpaman, iginagalang niya ako, at mahal ako ng nanay niya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello. Hi, Daddy, sabi ng isang masayang boses. Carly, tanong ko. Yes, Daddy, it's me. May magandang balita ako, sabi niya. Talaga, ang sarap marinig ang boses mo. Magpapakasal na ako, anunsyo niya. That's wonderful, honey. I'm so happy for you. Gusto kong narito ka sa kasal ko, sabi niya. Of course. It's a great honor to walk my daughter down the aisle. May wedding fund din ako para sa iyo. Oh, no. Si Clarence ang nagbabayad para sa kasal, at siya ang maglalakad sa akin dahil magiging awkward para sa iyo at kay Mom. Hindi ka man nasa front pew, gusto pa rin kitang narito. Clarence, ang lalaking ipinagtraidor sa akin ng iyong ina. Nagpakasal ba siya sa kanya? Dad, sinusubukan kong buuin muli ang relasyon natin. Pagkaalis mo, nagkaibigan at nagpakasal sina Clarence at Mom. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka umalis, hindi sana sila nagpatuloy sa pagde-date. Malinaw na sa tingin mo ay walang ginawang mali ang iyong ina. Hindi ko kayang suportahan ang isang kasal na naniniwala akong mabibigo. Baka magtaksil ka rin sa iyong asawa tulad ng ginawa ng iyong ina, at kinuha mo ang huling karangalan ko at ibinigay mo ito sa lalaking sumire sa ating pamilya. Ipinapakita mo kung gaano ka naging makasarili. Fine. Huwag kang umasang makikita mo ang iyong mga apo kung ganyan ka umasta. Wala akong gustong gawin sa kanila. Talaga, Dad. Tama si Mom, isa ka talagang hanggal. Click. Iyon ang huling narinig ko mula sa aking anak nang ibaba ko ang telepono. Ganito pala ang relasyon ko sa kanya o kay Josh. Masakit na sinisisi pa rin nila ako sa mga ginawa ng kanilang ina. Ibinulsa ko ang telepono ko at nagtrabaho sa 1963 Chevy pickup na kinuha ko sa bukid.
Gusto kong maging mas madaling imaneho kaysa sa 2072 ko, na may rebuilt na 350 engine, na medyo mas malakas kaysa sa orihinal. Hindi ko napansin na kinuha ni Jenny ang telepono ko. Hindi ko man lang alam na umuwi na siya. Nakita kong tumatawag ang telepono ko mula sa isang hindi kilalang numero, isa sa maraming tawag sa panahon ng pagpaplano ng kasal. Hello. Hi. Ito ba si Carly Williams? Oo. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tumigil ka sa pagtawag sa tatay ko at sa pagiging baka sa kanya. Siya ang pinakamagandang lalaki na kilala ko, at hindi niya kailangan ng isang spoiled na babae tulad mo na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Wala kang silbi pati na rin ang pamilya mo. Sino ka? Ako si Jenny Williams, kapatid mo. Ikinasal ang nanay ko sa ex-tatay mo, at inampon niya ako. Mahal ko siya at iginagalang ko siya, hindi katulad mo. Hindi iginalang ng nanay mo ang asawa niya at nakipagtalik sa ibang lalaki, at parang wala kang pakialam. Nagtaksil ang biological father ko sa nanay ko, at pinalayas niya ito. Kung nagtaksil ang nanay ko sa tatay ko, tutulungan ko siyang palayasin siya. Disente at maaway ng tatay mo. Naiisip kong padalhan ng thank you card ang nanay mo dahil pinakawalan niya ito. Ay, at sabihin mo sa mga lolo't lola mo na may isa pa silang apo, pero wala akong gustong gawin sa mga taong tinanggihan ang sarili nilang anak dahil sa isang nagtataksil na babae at sa kanyang taksil na supling. Kapag sinabi mo ang mga panata mo, isipin mo ang asawa mong nagtataksil sa iyo at tawagan mo ako para matawa ako. Magkaroon ka ng masamang buhay, sis. Ibinaba niya ang telepono. Nakatitig ako sa telepono ko dahil sa gulat. Una, nalaman kong nagpakasal ang tatay ko nang hindi nagsasabi sa amin. Pagkatapos ay nalaman kong mayroon akong nakababatang kapatid. Hindi ko maalis sa isip ko na kamukha ko siya. Dati, sinabi ni Mom kay Josh at sa akin na aalis si Dad dahil sa isang maliit na bagay. Sa una, naisip ko na siguro may magandang dahilan si Dad at naisip kong tumira sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Mom na kailangan niya lang ng isang maliit na bagay para maibalik ang kanyang lakas. Maikling panahon lang iyon kumpara sa kanilang mahabang panahon na magkasama. Gustong ayusin ni Mom ang mga bagay, ngunit hindi man lang sinubukan ni Dad. Siya ang umalis at sumire sa amin. Hindi ko makapaniwala kung gaano kabastos si Jenny sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag na inabandon na kami ni Dad at sinusubukan ni Mom na magpatuloy. Isang beses lang iyon, walang gaanong halaga sa kanilang mahabang relasyon, at tinawag niya akong masasamang pangalan nang hindi ako kilala. Bakit kaya galit na galit si Dad? Siyempre si Clarence ang maglalakad sa akin, matagal na siyang narito para sa akin. Hindi ko nakausap si Dad simula nang sabihin namin ni Josh sa kanya kung gaano kami kagalit sa pag-alis niya. Bukod pa rito, nagbabayad si Clarence ng halos $20,000 para sa kasal ko. Hindi ko maisip kung gaano kaliit ang naitabi ni Dad. Pagkalipas ng kalahating oras, nang bumalik ang nanay ko at ang mga lola ko mula sa pamimili, nalungkot pa rin ako sa mga tawag na iyon. Honey, anong problema? Tanong ni Mom. Sinabi ko kay Dad tungkol sa kasal at inimbita ko siya. Akala ko gusto niyang narito, at baka maibalik natin ang relasyon natin. Oh, that's wonderful, bulalas ni Lola Williams. Darating ba siya? Hindi na namin siya narinig simula nang tumawag siya tungkol sa Thanksgiving noong nakaraang taon. Bumantong hininga ako. Hindi. Nagalit siya nang sabihin kong si Clarence ang maglalakad sa akin at magiging awkward para sa kanya na umupo kasama sina Mom at Clarence. That's too bad. Akala ko nalampasan na niya ang kanyang katigasan ng ulo ngayon, sabi ni Lola. Well, mas lumala pa. Nalaman kong mayroon akong half-sister, dagdag ko. Ano, sabay-sabay nilang sabi. Oo. Isang babaeng nagngangalang Jenny Williams ang tumawag pagkatapos ibaba ni Dad ang telepono. Tila, ikinasal niya ang nanay niya at inampon siya. Hindi siya mabait sa telepono. Ang pinakamagandang sinabi niya ay pasalamatan ang nanay ko sa pagiging tanga, o hindi sana siya magkaroon ng isang napakagandang tatay.
Isinalaysay ko sa kanila ang parehong tawag sa telepono. Nagulat sila sa galit ni Dad at Jenny. Nagpakasal si Tom, at hindi kami inimbitahan. Hindi man lang niya sinabi sa amin, bulong ni Lola. Mayroon akong isa pang apo. Dumating na sa wakas ang araw ng kasal ko. Naisip ko sandali ang tatay ko at nalungkot ako na wala siya doon, ngunit ito ang masayang araw ko. Ikinakasal ako sa lalaking mahal ko. Kinuha ni Clarence ang kamay ko, at naglakad kami papunta sa altar sa saliw ng The Wedding March. Sobra akong masaya, napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Si Josh ay isa sa mga groomsmen ni Bobby. Napuno ng mga luha ng kagalakan ang mga mata ko. Nakangiti si Bobby sa akin mula sa altar, at tumingin sa akin si Mom nang may pagmamalaki. Itinaas ni Clarence ang belo ko, hinalikan ako sa pisngi, at sinabi, "Congratulations, baby girl." Ibinigay niya ako kay Bobby. Nang tanungin ng pari kung sino ang nagbibigay sa nobyang ito, sumagot si Clarence, "Her mother and I." Parang mali ang pakiramdam ko, pero hindi ko alam kung bakit. Nang magsimula ang seremonya, inulit ko ang mga panata ko na mamahalin at aalagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Hindi ko na maituloy. Naalala ko ang mga sinabi ni Jenny at naisip ko si Bobby na may ibang babae, pagkatapos ay siya bilang isang sirang tao kung magtaksil ako. "I understand now," sabi ko. Mukhang nag-aalala si Bobby. Gaman ang pakiramdam ko at ngumiti ako. "I finally get it," sabi ko kay Bobby. "That's great, Carly, but what did you realize?" "Everything," sagot ko, at pagkatapos ay sumeryoso. "Bobby, mahal mo ba talaga ako?" "Of course, I love you." "Paano mo yan natanong?" "Kailangan kong magtanong dahil hindi kita kayang pakasalan ngayon." Nagulat ang mga manunood. Magpapakasal pa rin tayo, hindi lang ngayon. Mali ito, at kailangan kong itama ito. Gusto kong magpakasal ng isang beses lang, habang buhay. "Baby, what's wrong?" "Bobby, I love you. Magpapakasal ako sa iyo, ngunit kailangan kong magpaliwanag at itama ang mga bagay. I-reschedule at ipaplano muli natin ang kasal natin. Hindi mo ako iiwan sa altar. Tama ba?" "Hindi. Dapat sumama ka sa akin." "I'm sorry, pero hindi natin ito magagawa ngayon. Hindi natin kinakansela, ipinagpaliban lang natin. Sasabihin namin sa iyo ang bagong petsa. Kung ayaw mong sumama, naiintindihan namin, ngunit isipin mo ang kwento na ikukwento mo." Handa na ang reception hall. Bayad na ang lahat, kaya tamasahin ninyo ang pagkain, inumin, at pagsasayaw. Sasagutin ni Clarence ang bill. Kinuha ko ang kamay ni Bobby at bumalik sa pasilyo. Hinaranggan ni na Mom at Clarence ang daanan ko. Sumigaw si Clarence tungkol sa pera na ginastos niya at hinihiling na bayaran ko siya. Tanong ni Mom, "Carly, what are you doing?" Itinatama ko ang pagkakamali na ginawa ko noong mga nakaraang taon. "Anong pagkakamali?" "Pagdinig sa iyo sa halip na suportahan si Dad. Ang pagkakamali ng pagsisisi sa kanya sa paghihiwalay gayong kasalanan mo naman ang pagtataksil." "Carly, I'm your mother. Speak to me with respect." "Respect. Once a cheater, always a cheater." "Carly, how dare you? How dare I?" Napagtanto ko ngayon kung gaano ka kasamang tao. Nakita ko kung gaano kasakit kung nagtaksil sa akin si Bobby, tulad ng pananakit mo kay Dad. Sa palagay ko, mabuti palang role model si Dad, ngunit hindi ka. "What do you mean?" tanong niya, may takot sa mga mata. "Sa tingin mo ba hindi ko alam ang tungkol sa mga workouts mo kasama si Jim Davis sa apartment niya, o ang mga sesyon mo kasama si Carlos na pool guy? Paano ang landscaping crew? Mayroon akong video footage ng mga affair mo at pagbibigay kay Mario na iyong barbero ng Fien." Hindi bababa sa hindi kailangang mag-alala ni Clarence tungkol sa panloloko mo sa iyong boss, dahil siya ang iyong boss, at huwag kalimutan si Alan Morris iyong kapitbahay. Tumingin si Mom kay Clarence, na mukhang gulat na gulat. Nagpatuloy ako, "Clarence,
Isinusumpa kong babayaran ko ang pera na ginastos mo sa kasal na ito nang may parehong pangako gaya ng nanay ko sa kanyang mga panata. Pagkatapos ay hinayla ko si Bobby sa pasilyo at huminto para kausapin ang videographer. Nakuha niya ang lahat at ibinigay sa akin ang kopya ng video. Nilagdaan ko ang isang authorization form upang i-post ito sa YouTube, umaasa na ito ay magiging viral. Tumakbo kami ni Bobby sa parking lot. Dala niya ang kanyang kotse na may mga bagahe namin sa trunk. Plano naming ilipat ang mga ito sa limo, ngunit ngayon ay sumakay na lang kami sa kanyang kotse. Alam kong magugustuhan ni Dad si Bobby, lalo na kapag umungal ang 440 cylinder engine ng 1,969 na Challenger niya, hindi man GM, ngunit isa pa rin itong hayop. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis kaming lumabas sa parking lot. Head west on 156. Ilalagay ko ang address sa Waze, sagot ko, habang kinakalikot ko ang telepono ko. Hindi mahirap hanapin. Alam ko ang bayan na tinitirhan niya, at ang mabilis na paghahanap sa mga record ng real estate ang nagbigay sa akin ng address. 2 oras ang layo niya. Sana ay nasa bahay siya pagdating namin. Hindi kami huminto upang magpalit ng damit. Nasa isang misyon ako at ayaw kong mag-aksaya ng oras. Hindi karaniwan na buksan mo ang iyong pinto sa isang babae na may suot na damit pangkasal at isang lalaki na nakasot. Kung isa kang pari sa isang simbahan, maaaring mangyari paminsan-minsan, ngunit hindi ako pari, ni hindi ako nakatira sa isang simbahan. Ang mas malaking sorpresa ay ang pagkilala sa aking anak na babae, na nagpahiwatig na ayaw niya akong makita. Ngayon ang kanyang araw ng kasal, kaya bakit siya narito sa halip na nasa simbahan, reception, o sa kanyang honeymoon? Daddy, maaari ba kitang makausap sandali? Mangyari, tanong niya ng mahina. Gulat pa rin ako, humakbang ako at pinapasok ko sila, kumikilos papunta sa living room, kung saan naroon sina Marie at Jenny. Mukha silang gulat. Oh, Carly, ito ang aking asawa, si Marie, at ang aming anak na babae, si Jenny. Humarap kay Marie, Jenny, Marie, ito si Carly. Paumanhin, ngunit hindi ko alam kung sino ang lalaki na kasama niya. Oh, Dad, ito si Bobby Jensen, pagpapakilala ni Carly. Bobby, ito ang tatay ko, si Tom Williams, ang kanyang asawa, si Marie, at ang kapatid kong si Jenny. Fiancé, akala ko katatapos mo lang magpakasal, ilang oras na ang nakalipas, sabi ko, naguguluhan. Iyon ang kailangan kong pag-usapan. Hindi ko magagawa ngayon. Hindi ako makapagpakasal maliban kung ihahatid ako ni Daddy sa altar. Daddy, sa wakas ay naiintindihan ko na. Tama ka. Paumanhin sa pagsisisi ko sa iyo. Si Mom ang sumuko sa amin, hindi ikaw. Paumanhin sa lahat ng sinabi at ginawa ko. Hindi mo dapat naranasan ang alinman doon. Bata at tanga ako at nakinig sa maling mga tao. Patawarin mo ako at hayaan mo akong bumalik sa iyong buhay. Gusto ko talagang pakasalan si Bobby, ngunit kailangan kitang ihahatid sa altar. Dapat ay nakatuon ako sa ibang mga bagay, ngunit hindi ko kayang balewalain ang eksena na nangyayari. Natutuwa ako na napagtanto ni Carly na hindi ako ang masamang tao at gusto niya akong bumalik sa kanyang buhay, ngunit kailangan kong malaman ang higit pa. Kaya, Carly, may nangyari ba sa kasal? Nakasuot ka ng damit pang kasal, at nakasuot ng suit si Bobby. Talaga bang nasa kasal kayo? Tumingin siya sa sarili niya, pagkatapos ay kay Bobby. Oo. Nasa kalagitnaan na kami ng seremonya nang magkaroon ako ng epiphany. Narito, sabi niya, inaabot sa akin ang isang disc, baka panoorin mo ito habang nagpapalit kami ni Bobby. Kinuha ni Bobby ang kanilang malita mula sa kotse, at dinala ni Marie si Carly sa isang silid upang magpalit. Samantala, nag-set up ako ng isang video player na nakakonekta sa malaking screen. Nang handa na sina Carly at Bobby, sumama sa akin si Marie, at pinindot ko ang play. Nagsimula ito tulad ng isang normal na seremonya ng kasal.
Inihahatid ng mga groomsmen ang mga bridesmaid sa pasilyo, at pagkatapos ay naghiwalay sa altar. Pumasok si Bobby kasama ang pari, pagkatapos ay ang ring bearer at flower girl. Sa wakas, inihahatid ni Clarence si Carly sa pasilyo. Ang lahat ay tipikal hanggang sa magsimulang sabihin ni Carly ang kanyang mga panata. Bigla siyang nahirapan magsalita at natigil sa isang salita. Nagawa niya. Hindi ko makapaniwala na tumama ito sa kanya, bulong ni Jenny sa sarili niya. Akmang tatanungin ko si Jenny kung ano ang ibig niyang sabihin nang ihinto ni Carly ang kanyang mga panata at binago ang lahat. Ipinakita sa video na hinihinto niya ang kasal at kinonfront ang kanyang nanay, na inihayag ang kanyang dumaming panloloko mula nang magpakasal kay Clarence. Sa oras na matapos ang video, nakapagpalit na ng damit sina Carly at Bobby at bumalik sa living room. Hindi ko kayang ituloy ito. Sa pagtingin sa mga mata ni Bobby, napagtanto ko kung gaano niya kasakit kung gagawin ko sa kanya ang ginawa ni Mom sa iyo. Sa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng forsaking all others at nakita ko kung paano sinira ni Mom ang panata na iyon. Dishonor ka niya, at dishonor kita sa hindi pagbibigay sa iyo ng lugar ng karangalan na nararapat sa iyo. Napagtanto ko na kung gusto kong magkaroon ng kahulugan ang aking mga panata, kailangan kitang ihahatid sa altar, hindi sina Mom at Clarence. Ngumiti si Carly at tumingin kay Jenny. Kailangan ko ang kapatid kong bunso bilang isang bridesmaid. Ginayang ako ng mga salita mo. Paano ako magpapakasal kung wala ka sa tabi ko? Nag-usap kami ng maraming oras. Kinuha ni Jenny ang numero ni Carly mula sa telepono ko at tinawagan siya pagkatapos kong pumunta sa workshop. Habang gumagabi, hinilingan ko sina Carly at Bobby na manatili sa guest bedroom. Sa buong gabi, nakatanggap si Carly ng ilang tawag. Hindi niya pinansin sina Clarence at Kayla, ngunit kinausap niya ang mga kaibigan na nag-e-enjoy sa reception. Hindi makakansela ni Clarence ang reception, kaya nagpakita siya upang makita ang mga taong sinasamantala ang open bar at pagkain. Nagpadala si Josh kay Carly ng video ni na Clarence at Kayla na nagtatalo, na madalas na sumisigaw si Clarence ng cheating trumpet. Mukhang natatapos na rin ang relasyon nila. Kinansela ni Josh ang kanyang mga reservation ngunit nagbayad ng penalty. Sina Carly at Bobby ay nanatili sa amin buong linggo, dahil nag-live na sila para sa kanilang honeymoon. Muling kumonekta ako kay Carly at nakilala ko ng mas mabuti si Bobby. Kahit na sa una ay naniwala siya sa mga kasinungalingan na sinabi ng aking ex-asawa at mga anak, nagustuhan niya ako pagkatapos malaman ang katotohanan. Nakatulong ang pagpapakita sa kanya ng aking tindahan at mga proyekto, dahil pareho naming pinahahalagahan ang mga kotse ng bawat isa. Sa kalagitnaan ng linggo, nakatakda na ang bagong petsa ng kasal para sa parehong venue pagkalipas ng isang taon. Sa pagkakataong ito, ihahatid ko si Carly sa altar at babayaran ko ang kasal, kasama sina Marie at Jenny na tumutulong. In-update ni na Carly at Bobby ang wedding party, hindi kasama sina Kayla at Clarence. Sa loob ng ilang buwan, itinayong muli namin ni Carly ang aming relasyon. Nagka-bonding kami ni Bobby sa mga car show, at sumali si Jenny sa kanyang 2074 Firebird. Regular kaming binibisita ni na Carly at Bobby, at dumadalaw din si Josh paminsan-minsan, kahit na mas mahirap kay Josh dahil sa pagiging malapit niya sa kanyang ina. Muling itinayo namin ang ilan sa aming relasyon, bahagyang para kay Carly. Nagdala rin siya ng balita mula sa bahay. Sa daan, bumagsak ang mga bagay sa pagitan ni Kayla at Clarence. Lumipat si Clarence at nagsampa ng diborsyo dahil sa hindi na magkakasundo, hindi dahil sa pagtataksil, kaya hindi nalapat ang malupit na mga penalty ng kanilang prenup. Nilayon niya ang mabilis at madaling paghihiwalay. Sa kabutihang palad para kay Clarence, sinabi ng prenup na lahat ng kanyang ari-arian bago ang kasal ay hindi kasama sa paghahati. Makukuha ni Kayla ang kalahati ng ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal, na hindi gaanong karamihan ang bahay at humigit kumulang $50,000,
Sinubukan ni Clarence na i-claim ang bahagi ng bahay ngunit walang katibayan. Bagaman ginamit niya ang kanyang pera upang bilhin ang bahagi ko pagkatapos ng diborsyo, hindi niya ito mapatunayan. Kumuha siya ng business loan para sa kanyang kumpanya upang makuha ang pera ngunit hindi niya idokumento ang mga gastos. Dahil si Kayla ang nagmamay-ari ng bahay bago sila ikinasal at hindi niya kailanman inilagay ang pangalan ni Clarence sa titulo, tumanggi siyang pag-usapan ito. Napilitan si Clarence na bayaran ang loan nang hindi nakakakuha ng anumang balik. Sa oras na napagtanto niya ito, huli na para magsampa ng reklamo sa pagtataksil. Kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagtataksil ni Kayla, na sumisira sa kanyang reputasyon. Lumayo ang mga kaibigan, at natuyo ang mga imbitasyon. Lumala ang kanyang sitwasyon sa pananalapi ng walang suporta ni Clarence. Natuto si Clarence ng isang mamahaling aral. Nawalan siya ng daan-daang libo sa pagbili ng kalahati ng aking bahay, isa pang $28,000 sa kasal, at kinailangan niyang bayaran si Kayla ng $50,000 sa diborsyo. Hinarap din niya ang kahihiyan. Sinabi ni Kayla sa lahat na mayroon siyang maliit na miyembro at hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ipinakalat niya ang tsismis na tumanggi siyang gawin ang oral sex sa kanya. Sinira nito ang kanyang buhay panlipunan, na ginawa siyang isang recluse. Ready, Daddy? Tanong ng aking pinakamatandang anak na babae. Walang tatay ang handang pakawalan ang kanyang mga anak na babae, ngunit karangalan kong gawin ito para sa iyo, sagot ko. Bumukas ang mga pinto, pinuno ng musika ang simbahan, at buong pagmamalaki kong inihahatid ang aking anak na babae sa pasilyo. Sinulyapan ko ang ikaapat na hilera, kung saan nakaupo ang aking ex-asawa, at pagkatapos ay sa front row, kung saan nakaupo ang aking asawa, si Marie. Pagkatapos ibigay ang aking anak na babae, bumulong ako, love you, baby, hinalikan siya sa pisngi, at ibinigay siya kay Bobby. Sumama ako kay Marie sa front row. Malakas na sinabi ni Carly, to have and to hold, in sickness and in health, in good times and bad, na may maliwanag na ngiti. Tinapos niya ang kanyang mga panata. Maganda ang seremonya, at malakas ang palakpakan ng maghalikan sila. Sa reception, napansin ko si Kayla na nakaupo sa gilid, malungkot at umiinom mula sa open bar. Hindi inimbitahan si Clarence. Tapos na ang aking mga tungkulin. Inihahatid ko ang aking anak na babae sa pasilyo, nagbigay ng toast, sumayaw ng sayaw ng tatay-anak na babae, at pagkatapos ay sumayaw kasama ang aking asawa. Umupo ako sa tabi ni Marie at pinanood ang aking bunsong anak na babae na sumasayaw kasama ang isa sa maraming lalaki na nag-aagawan para sa kanyang atensyon. Maaari ko bang hilingin sa iyong asawa para sa sayaw na ito? Narinig kong nagtanong ang isang pamilyar na boses sa aking asawa. Lumingon kami ni Marie upang harapin ang aking ex-asawa. Tinitigan ni Marie sandali bago sumagot, ibalik mo lang siya kung saan mo siya natagpuan. Tumingin siya sa akin.